Don't start a fire you're not prepared to put out. Okay? Huwag kang magsisimula ng apoy na hindi mo kayang apulahin. Matapos mong sabihan si Carl James Martin ng easy work and then you got exposed. Okay? After the people retaliated. Okay? Nalaman namin through Pinoy Boxing Prodigy na umatras ka pala sa kanya noong 2023. So, calling it an easy work, dalawa lang yan. It's either takot ka naman talaga sa kanya dahil hindi ka naman lalaban or naiinggit ka sa posisyon ngayon ni Carl James Martin. Real talk. And then when you got exposed, anong sasabihin mo? You name your price, di ba? Give me 500k and I will expose your boy. And hindi mo ina-expect nakakasahan ka, di ba? Okay, 500k is, yeah, fair enough. Okay, sige, 500k, let's do it. Alright? Nung alam mo mapapasubo ka na, di ba? Sabi mo, hindi, pain lang yan, bait lang yan. I know my worth. Give me 5 million pesos. Okay? Take note ang taba mo ngayon, Martin is 122. Di ba? At nalaman din namin na naoperahan ka pala sa sa appendix, kaya ka biglang tumaba. Okay. So, alam naman namin puro ebas lang. So, you are demanding 5 million pesos. Familiar ka ba dun sa Angkahas versus Sultan? Promoted by Top Rank ka? Di ba? Angkahas get 75 grand USD. Jonas Sultan got 20 grand. So, that's around 4 point something million pesos for Jerwin. 1 million pesos for Jonas Sultan. Promoted by Top Rank. And di ba dati, nakaranas ka na din sa Top Rank promotions. Pero never kang nakatungtong sa ganyang purse. Alam mo yan. Now, you're demanding 5 million pesos na alam naman namin na it's another way of saying na, no, I don't want to fight him. Because you're giving an impossible price. Ngayon, sasabihin mo, nag-post ka kahapon, do you really think na 5 million is big? 5 million is not big. Baka ang iniisip nila, yung comprehension nila. Baka kala nila dollars. Wow! Ito lang ba may internet dyan sa Cebu? Di ba? Kala niya siya lang may internet sa Cebu. Sabi niya, maliit lang daw ang 5 million pesos. Talaga ba? Ngayon po, nakarating po sa amin na, again we respect your hustle dyan. Bakit? Pumapatol ka sa client training, boxing client training, at babayaran ka ng 300 pesos. Magtuturo ka sa mga estudyante, sa mga client for fitness. Di ba? Papatol ka sa 300 pesos. Or minsan, okay ng 500 pesos. O kung minsan, you're lucky, you'll be getting 1,000 pesos. Papatol ka sa ganon, tapos sasabihin mo, 5 million, hindi malaki. Sinong niloko mo? Di ba? At alam naman nating lahat, kahit yung nakaraang laban mo, kung magkano lang purse mo. Milan. Ha? Di ba? May respeto lang ako dyan sa mga nagpo-promote sa'yo, wala namang ginagawang masama yan. So, di ba? Bakit pa namin i-expose yung purse mo? Alam mo naman kung magkano lang purse mo. Di ba? Tapos malaman-laman namin, kahit kani-kanino, umi-spark ka dyan, wala ka pang headgear. I-spark ka kung kani-kanino. Tapos ngayon, ang dami mong demands. Sabihin mo na lang kasi kung natatakot ka. Ayaw mo na lang aminin. Di ba? So Milan, lesson yan sa'yo. Huwag mong sisimulan ng isang apoy na hindi mo kayang apulahin at pagkatapos ngayon gagamitin mo ang pagiging former world champion mo. Sasabihin mo, dinedisrespect nyo ang former world champion. Milan, ito tandaan mo, isaksak mo sa kokote mo, ha? Ang pagiging former world champion ay hindi isang lisensya para mambastos ka ng kapwa boksingero mo. If you want to be respected, 'di ba? Sabi nga respect begets respect. Kung gusto mong respetuhin ka ng boxing community, then kailangan umakto ka ng karespeto. Hindi pwede na mambabastos ka ng isang kapwa mo boksingero and on the other hand, 'di ba, you will be expecting respect from the boxing community. Okay? Regardless of your credentials. 'Di ba? Hindi maaring maging rason na former world champion ka, pwede ka nang mamaliit, pwede ka nang magbastos ng kapwa, hindi. 'Di ba? Regardless of your background, you will be respected depending on how you treat people. Naintindihan mo? Ganun lang, Milan.
Kung marespeto ka, kung sibil ka, makakakuha ka ng respeto. Kung bastos ka, mas babastusin ka ng mundo. Alright? Ako po Silver Voice TV. Magandang umaga po sa inyo lahat. Real Talk Mornings.